Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Leon POV. Sige dad, after ng gala dinner, pupunta kami dyan ni Amara. Kausap ko si dad through cellphone. I think you're right dad. Oras na siguro para malaman niya ang totoo. After naming magkausap, ay nagpasya akong puntahan si Amara. Although, magkahiwalay kami ng room, I have my ways para makakuha ng card key para makapasok sa room niya. Nang makapasok sa loob ng room niya, ay hindi ko agad siya nakita. Malamang, nasa banyo, kaya kinatok ko siya doon at binuksan ko ang pinto para pumasok. Halata na nagulat siya. Malamang, nagulat siya kung paano ako nakapasok dito. Kaya ayun, sinungitan agad ako. Nagre-ready siya para sa party at tinanong pa ako kung bakit di pa ako nakabihis. At nag-aalala pa na baka makapunta si Giovanna at makita ko na nasa loob ng room. Wala akong pakialam. Medyo mainit ang ulo niya kaya gusto ko munang palamigin. May time pa naman kami kaya niyakap ko siya mula sa likuran. Pero tila lalo siyang nainis kasabay pa ng pagtunog ng bell. Kumala siya mula sa pagkakayakap ko at tiningnan niya ako ng masama. What? Ang sabi ko naman sa kanya. Ayaw niya talaga na makita kami ni Giovanna na magkasama dito sa loob ng room niya. Tinalikuran niya ako at iniwan sa loob ng banyo. Hindi muna agad ako lumabas at baka lalong mainis si Amara sa akin. Tahimik naman at wala akong narinig na ingay na nag-uusap. Malamang hindi si Giovanna yon, kaya lumabas din ako pero laking gulat ko nang maabutan si Amara na natungga ng wine. Agad kong inagaw mula sa kame niya ang bote. What the fuck are you doing? Ang sita ko sa kanya dahil hindi ko gusto kung ano man ang ginagawa niya ngayon. Sinagot naman niya ako nang nagre-relax lang siya, kaya konti lang daw naman ang iinumin niya. Kinuha niya muli sa kamay ko ang bote ng wine pero agad ko din namang nabawi sa kanya. Halatang halata ang pagkainis ni Amara. Ano ba kasing problema niya? Ayoko nang nag-iinom siya. Lalo pa ngayon na madalas ang pag-iisa namin kaya hindi malabong mangyari na baka may laman ang kanyang sinapupunan. Wala tong magiging laman. Ang inis na sabi niya sa akin. Pero at the same time ay parang siguradong sigurado siya sa sinasabi niya. Inilapag ko ang wine sa coffee table at kailangan kong malaman. Seryoso ko siyang tiningnan. Anong ibig mong sabihin? Ang seryoso kong tanong sa kanya. Hindi niya sinagot ang tanong ko at halata ang pag-iwas niya nang tumingin sa akin. Hindi niya ako matitigan ng diretsyo. Kaya hinawakan ko ang baba niya at saka ko itinapat ang mukha ko sa mukha niya. Pero kahit ganoon, yung mga mata naman niya ay pilit niyang iniiwas at napansin ko na parang naiiyak na siya. Kailangan ko maging mahinahon at ayaw ko na ding mag-away kami ni Amara. Please, look into my eyes. Anong ginawa mo? Hinawakan ko ang magkabila niyang pisngi at pinagbunggo ko ang aming mga noo. And this time, ay tumingin siya sa mga mata ko. I'm so sorry honey. I'm taking pills. Habang sinasabi niya iyon ay sabay din ang pagpatak ng mga luha niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa mga oras na ito. Bumitaw ako sa kanya at nagpalakad-lakad sa may harapan niya. I'm sorry. Ang sabi niya habang nananatili lang siyang nakatayo at patuloy pa din ang pag-agos ng luha niya. Tumigil ako sa paglakad at tinalikuran siya. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Ayokong pangunahan ng galit kung bakit ginawa ni Amara yon, pero isang bahagi sa isipan ko parang sinasabi na mali din ako. Dapat tinanong ko muna siya kung gusto na ba niya na magka-baby kami. Hanggang sa maramdaman ko na lang na yumakap siya mula sa aking likuran. I'm sorry. Sana maintindihan mo na
Ayoko maging mas komplikado ang lahat. Gusto ko kung magkakababy tayo, yung walang magiging problema. Inalis ko ang mga kamay niya sa may bewang ko at humarap ako sa kanya para hawakan ang magkabilang pisngi niya. Lalo namang lumakas ang paghikbi niya at sunod-sunod pa rin na lumalanda sa kanyang pisngi ang mga luha. Pinunasan ko iyon gamit ang mga kamay ko. Shh! Tama na. Hindi ako galit. Ang pagpapatahan ko sa kanya. Gusto ko mang magalit kay Amara dahil sa ginawa niya ay ayaw ko ding maging makasarili dahil alam ko na walang-wala ang problema na ito sa mga susunod pa namin na kakaharapin. Iginiya ko siya para mapahiga kami sa kama. Magkatagilid kami ng higa na nakaharap sa isa't isa. Sweetie, nagkalat na yung makeup sa mga mata mo. Ang sabi ko sa kanya. Bahagya naman siyang natawa sa sinabi ko kahit nahikbi-hikbi pa. Hayaan mo na, aayusin ko na lang ulit. Ang nakangiti niyang sabi. Sumeryoso ang mukha niya bago muling nagsalita. Hindi ka ba talaga galit? Hinahaplos-haplos ko naman ang kanyang buhok. Galit, ang sagot ko pero nakasmile ako. Napakunot naman ang noo niya dahil taliwas ang sagot ko sa reaksyon ng mukha ko. Muli sa pagkakahiga ay bumangon siya para umupo at isinandal ang kanyang likuran sa may headboard ng kama na siyang ginaya ko naman. Bakit ganyan ang reaksyon mo kung galit ka? Ang muli niyang tanong sa akin. Inilapit ko ang aking bibig sa mga tenga niya. Akala mo lang yun. Ngayon pa lang, nag-iisip na ako kung anong parusa ang gagawin ko sa'yo. Ang bulong ko sa kanya, sabay kagat ng bahagya sa gilid ng tenga niya. After kong gawin iyon, ay agad kong tiningnan ang mukha niya dahil tulad ng dati, gustong-gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon niya. Medyo na mula magkabila niyang pisngi, halatang na-excite din siya. Without a warning, ay agad ko siyang sinunggaba ng isang mabilis, mapusok na halik sa kanyang mga labi. Pero agad ko din namang iyong pinutol at tumayo na ako sa may kama. Tumingin ako sa suot kong relo. Kailangan ko nang mag-ready at malapit nang magsimula ang party. Saan ka pupunta? Ang sita niya. Sa reaksyon ng mukha niya ay mukhang ngayon pa lang ay nakaganti na ako. Kailangan ko nang bumalik sa room ko para makapag-prepare ako. Sabay kindat ko sa kanya at tumalikod na ako at naglakad na para lumabas sa room niya. Amara, POV. Saan ka pupunta? Ang tanong ko sa kanya. Pagkatapos niya akong painitin, ay bigla na naman niya akong iiwan. Kung wala lang sigurong kaming event na pupuntahan, ay malamang ay nainis na ako sa kanya. Pero tama siya, need niya nang mag-ready, lalo na ako. Kaya tumayo na din ako sa kama at bumalik sa loob ng banyo para ayusin ang mukha ko nang bigla namang tumunog ang bell. So no choice ako at lumabas muli para tingnan kung sino naman ang nasa labas. Sinilip ko ang peephole, si Giovanna. Buti na lang, nakalabas na si Leon dito sa room ko bago siya nagpunta dito. Binuksan ko ang pintuan at tila gulat na gulat siya sa itsura ko. Hindi ka pa ready? Oh, anong nangyari sa mukha mo? Umiyak ka? Ang sunod-sunod na tanong niya sa akin habang napasok sa room ko. Siya kasi ay naka-makeup na pero hindi pa naman siya nakakabihis. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Hello? Nakalabas ka na ba? Okay, bumalik ka dito. Ite-text ko sa'yo kung saang room ka pupunta. At ibinaba na niya ang tawag pero may tinext pa siya bago niya binalik sa bulsa ang kanyang cellphone. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Pinabalik ko yung nag-makeup sa akin para maayusan ka na. Wait, nagiinom ka? Ang sabi niya, sabay turo sa wine na nakapatong sa coffee table. Hindi ko malaman kung anong isasagot ko sa kanya. Nilapitan niya ako at niyakap. Wala naman akong nagawa at nanatili lang nakatayo habang yakap niya ako. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, daanan mo lang. Bumitaw siya sa pagkakayakap at muling nagsalita. At kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. My goodness, medyo nakukonsensya tuloy ako
dahil pinagseselosan ko siya. Pero kung tutuusin ay puro kabutihan at pabor sa akin ang lahat ng ginagawa ni Giovanna, lalo na pagdating sa trabaho. Tanging pagtango at pagngiti na lamang ang naging tugon ko sa kanya. Hindi ko naman basta-basta pwedeng ikwento sa kanya yung tungkol sa relasyon namin ni Leon at secret nga lang yun. Muling tumunog ang bell at siya na ang nagbukas. May isang babae na matangkad na may dalang isang attache case pero yung pang makeup ang laman. Ipinakilala ako ni Giovanna at lumabas na din agad siya sa room ko dahil aayusan na ako. Hindi na ako umangal pa at hinayaan ko na lang na ayusan ako ng makeup artist dahil mas lalong nakakahiya kung tatanggi pa ako since pinabalik siya ni Giovanna dito para ayusan lang ako. Cathy ang pangalan ng makeup artist. Tinanong muna niya sa akin kung ano ang susuotin ko para ibabagay daw niya ang magiging ayos ko dahil pati buhok ko pala ay kasama na din sa pag-aayos na gagawin niya sa akin. Tumayo naman ako saglit at inalabas sa closet ang gown na susuotin ko at inilatag ko na iyon sa may gilid ng kama at nagsimula na siyang ayusan ako. Leon POV. Bumalik na ako sa aking suit para makapag-ready nang bigla kong makita magaling kong pinsan na si Derek at may kasamang babae na nasa loob na at nakaupo sila sa sitting area. Halatang a-attend din sila ng event dahil naka-formal suit na si Derek at naka-black formal dress naman ang babae. Pero hindi naman nakakapagtaka na malaman niya kung saan ang room ko at makapasok pa dito sa loob dahil pamilya lang naman nila ang may-ari nito. Ang tagal mo, Kas. Saan ka nagpunta? Umisa ka pa ba? Ito na naman si Yabang at syempre di ako papatalo sa kanya. Parang hindi mo ako kilala ha. Hindi sapat sa akin ang isa lang, ang nakangisi kong sabi sa kanya. Nang biglang tumikhim ang babae na kasama niya. Ano ba Derek, pinaglololoko mo ba talaga ako? Naiinip na ako, aalis na ako. At tumayo na ang babae at ready nang umalis. Ang loko-loko naman ng pinsan ko, halos magkandara pa sa paghabol sa babae. Magandang panoorin ito. Umupo ako at pinanood sila. Babe, wait lang, magsisimula na yung party. Ayan na yung pinsan ko. Big time oh. Sabay turo pa sa akin ni Derek. Anong big time? Parang kabaliktaran nata. Ano naman kayang trip nitong si Derek at parang naglilihim siya sa babae. Pwes, kung hindi ko matatanggap ang bayad ngayon, ora mismo aalis na ako. Ang pagbabanta sa kanya ng babae. Natawa ako. Ngayon ko lang nakita ang pinsan ko na ganito. Mukhang tinatamaan ng gago. Wait lang, wag kang umalis. At iniwan niya ang babae na nasa pintuan at lumapit ito sa akin. Kas, pautang ako ng 5,000. Baka iwan ako nito. Wala akong sasakyan pa uwi. Unahan na kita. Wala pa din akong allowance. Mamaya pa kami magkikita ni Ate Denise para humingi ako. Ang bulong nito sa akin at tila ingat na ingat at hindi marinig ng babae ang sinasabi niya. Ano naman bang palabas itong si Derek? Nababaliw na ata. Pwedeng-pwede naman siya ditong matulog. Mamili siya kahit anong kwarto na gusto niya. Dahil busy ako at kailangan ko na mag-ready, ay dinukot ko ang aking wallet sa likod ng bulsa ng pantalon ko. At swerte siya na may cash ako. Agad akong kumuha ng 5,000 para iabot sa kanya. Pero sige, dahil ayaw ko na siyang mapahiya sa babae, ay dinagdagan ko pa ng 2,000. Saka ko na lang siya tatanungin kung ano bang trip niya at bakit niya ginagawa ito. Ang dami mo ng atraso sa akin ha? Ang mahina kong sambit sa kanya at ayaw kong ipakita sa bisita niya ang pagkayamot ko. Di bale, si Ate Denise na lang ang babawi para sa akin. Salamat Kas. Ang sabi ng gago at talagang si Ate Denise talaga ang ginawa niyang tagasalba sa buhay niya. Bumalik na siya sa may pintuan kung saan nakatayo ang babae at nakita ko na inabot niya ang pera dito. Ang babae naman ay tila nagsisiguro at talagang binilang pa talaga ang pera bago ilagay sa kanyang clutch bag. Okay, good. Tuloy ang pagpapanggap. Ang sabi sa kanya ng babae na nakangiti pero halatang pilit lamang iyon. Kas, punta na kami sa baba ha.
Ang paalam naman ng magaling kong pinsan, pero syempre, aasarin ko muna siya. Ahem, Derek, hindi mo pa ako pinapakilala sa magandang binibini na kasama mo. Napakunot naman ang noo ng babae sa sinabi ko. Napalalim ata ang Tagalog ko. Ganyan kasi ako kapag makipag-usap, lalo na sa mga nasasakupan ko, para mas lalong maintindihan ng mga tao. Sinama naman ako ng tingin ni Derek, pero ngumiti na naman agad ng pilit. Subukan lang niya talaga, babawiin ko sa kanya ang 7,000. Kaz, si Patty nga pala, ang pagpapakilala niya sa babae. Patty, si Leon, pinsan ko, ang pagpapakilala naman niya sa akin. Parang pamilyar sa akin ang mukha mo, artista, model? Ang tanong sa akin ng babae at nagkamay kaming dalawa. Ang gago din kasi nitong pinsan ko, hindi kumpleto sa pagpapakilala, pero napangisi ako. Ibig sabihin para sa babae ay good looking ako, mapagkamalan ba naman akong artista o modelo? Lumapit naman si Derek para paghiwalayin ang mga kamay namin dahil hanggang ngayon ay hindi pa ako bumibitaw sa pakikipagkamay ko sa kanya. He's in politics. Si Derek na mismo ang sumagot sa tanong ni Patty at pagkatapos ay hinila niya ito para lumabas na. Asar talo ang gago. Amara POV. Tapos na akong ayusan ng makeup artist at pilit ko pang tinatanong kung magkano ang ibabayad ko. Pero hindi na daw, si Giovanna daw ang kausap niya. Wala naman akong nagawa kung hindi hayaan na lang itong umalis. Another utang na loob na naman kay Giovanna, sa isip-isip ko. Nakabihis at nakaredy na ako pero maaga pa. Mga 20 minutes pa bago magsimula ang party. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-selfie at ipinadala ang picture kay Clarissa. Agad din naman iyong nakita at agad nag-send ng message sa akin. Ay, kabog, mukhang may madidiligan na naman mamaya ah. Hay nako, ayun talaga ang unang naisip niya, kaya nag-type din ako nang ire-reply sa kanya. Alam mo, ang M mo talaga, Clarissa. Naman, sobrang bait na talaga ako. Pasalubong ko ha, enjoy the party. Anong pasalubong? Bawal mag-take out dito. At saka anong enjoy the party? Ay work kaya to? We, kuripot mo talaga. Ayaw mo lang magpasalubong eh. Sige na, naiyak na yung inaanak mo. Hay nako, mag-anak na din kasi kayo para pareho tayong aligaga sa pag-aalaga ng anak. Balitaan mo na lang ako ha. Enjoy! Napangiti naman ako sa huling message niya. Parang gusto ko na tuloy itigil ang pag-inom ko ng pills. Pero sa isang bahagi ng isipan ko, I know, hindi pwede dahil masyado pang komplikado ang sitwasyon namin ngayon. Inilagay ko ang cellphone sa loob ng aking evening bag at ready na akong lumabas dito sa room para bumaba na at pumunta sa banquet hall ng hotel na ito kung saan gaganapin ang event. Nasa loob na ako ng elevator at tumigil ito para magsakay pa ng iba pa pero na-surprise ako nang makita ko si Jeff. Wow, small world, ang sabi ko pa sa kanya. Naka-formal black suit siya na suot at hula ko ay pupunta din siya sa party. Small world? O baka sadyang pinaglalapit tayo ng tadhana. Ang biro niya pa sa akin pero nginitian ko na lamang siya. Oh, I'm sorry, bad joke. Ang agad na hingi niya ng paumanhin. Para hindi naman maging awkward ay hinampas ko ang isang braso niya at tumawa ako ng bahagya. Ano ka ba? Tropa-tropa tayo dito. Punta ka din ba sa party? Ang tanong ko sa kanya, sabay pagbukas ng elevator. Pinauna na muna niya ako lumabas bago siya. Oo, kasama ko yung mama ko at kapatid ko. Actually, yung kapatid ko ay participant ng isa sa mga artworks na ipapa-action mamaya. Kaya, na-invite kami dito. Ang sabi niya habang sabay kami naglalakad papunta sa banquet hall kung saan gaganapin ang event. Hanggang nasa may labas na kami ng hall at inilabas namin ang aming mga cellphone dahil high-tech na din. Required ang QR codes for attendees. Dito pa lang sa may labas ay halata na ang higpit ng seguridad. Hindi rin naman kami basta-basta mga attendees sa event na ito.
Nashock pa nga ako nang ichika sa akin ni Giovanna na 20,000 per head lang naman ang bayad para maka-attend sa event na ito at ubusan pa ng slot dahil taon-taon dinadaos ang pagtitipo na ito. Pero ang paliwanag ni Giovanna ay sulit naman daw dahil marami daw mayayaman ang nagdo-donate plus yung kikitain ng mga artists because of action at may percentage din na mapupunta sa mga charity. Plus yung iba daw, ginagamit ang event na yon para makipagkilala or makakuha ng mga sponsor para sa mga projects nila, mapa-personal or kawang gawa. In short, you have to spend money to make money. May taga-scan ng QR codes para sa event check-in. Pareho namang gumana ang mga codes namin ni Jeff at nakapasok na kami sa loob. Shucks, Filipino time talaga. Sakto naman ang oras na pagpunta ko pero parang konti pa ang tao. 2 area ang event na ito bago tuluyang makapasok kung saan gaganapin ang mismong party. Dadaan ka muna sa may gallery kung saan nakadisplay ang iba't ibang items na ipapa-action mamaya. May mga paintings na nakasabit, sculpture na nakadisplay, pati na din mga jewelries. Hindi pa crowded sa area na ito, hindi ko lang alam doon sa loob. Gusto mo bang makita ang painting na ginawa ng younger sister ko? Ang yaya sa akin ni Jeff. Sure, why not? Ang sagot ko naman dito. Naglakad lang kami saglit hanggang sa matapat kami sa isang painting na nakasabit sa wall. Abstract iyon. Sadly, hindi ako marunong bumasa ng mga ganito. So what do you think? Ang tanong sa akin ni Jeff. Ano bang isasagot ko? Syempre, dapat positive. Kapatid niya ang gumawa. Nice. Ang simpleng sagot ko habang nakasmile. Hindi ka ba mahilig sa paintings? Ang tanong sa akin ni Jeff. Shucks, nahalata ata dahil ang iksi ng komento ko. Hindi naman sa hindi mahilig. Hindi kasi ako marunong magbasa or maybe hindi ko lang nakasanayan na gawin. Alam mo naman yung ganun, ang paliwanag ko sa kanya. Dumaan kami sa iba't ibang sculpture design habang naglalakad ng mabagal. May iba't ibang klase na parang vase, or vase nga ba talaga iyon, I'm not sure. May eskultura din na kamay lang. Meron din yung mga hati ang katawan at syempre, hindi mawawala yung mga nakahubad. Napapaisip ako, ang weird talaga na mayayaman na ito. Hanggang sa naglakad na kami, papunta sa loob ng pinaka-party area. And wow, ramdam na ramdam talaga ang Christmas spirit sa loob. The banquet has touch of elegance. Talagang ginastusan ang pagdidisenyo. At since Christmas charity event ito, ay more on gold, white and red ang color. Lalo na sa setup ng mga round table na makikita dito. At syempre, hindi mawawala ang naglalakihang chandelier at mga Christmas decor. I scanned the area pero wala pa din ang mga kasama ko. Himala ata. Wala pa si Giovanna. Siya kaya ang laging nangunguna. Pero ngayon, bakit wala pa siya dito? You know what? Wala pa naman yung mga kasama mo. Doon ka muna sa table namin. Ang yaya sa akin ni Jeff. Pero biglang may tumikim sa likod ko. Nang lumingon ako ay nagulat ako. Nang bigla niya akong halikan sa aking pisngi. At sa harapan pa talaga ni Jeff.